So yan guys, dito tayo magsisimula, maglakad guys sa gilid ng ilog guys, at malabo ang ilog ngayon guys. Hindi yan ganyan guys, ang kulay niyan, malinaw yan. Siguro nga dahil sa nalulusaw ang mga yelo at kaya tumataas din ang tubig dyan guys. Malinaw yan, hindi ganyan. So nandito tayo guys, dito tayo magsisimulang maglakad papunta doon sa dulo guys, kung saan ang lagi kong dinadaanan guys. So ayan guys, bawal mamingwit dyan guys sa ilog na yan. Marami kasing isda yan dyan guys. Malalaki yung isda dyan. Hindi ko lang alam kung may tilapia dyan guys. Mayroong dalag. So ayan guys, lalakad tayo ngayon guys. Ayan o. Divieto di pesca, meaning to say bawal mamingwit ng dalag ng tilapia. So ayan guys, welcome mga kaparming. May pagbabago tayo sa ating YouTube channel. Ang YouTube channel natin ngayon ay Tingkram. So dati na rin pangalan ng aking channel yan guys. At dahil hindi naman tayo na magpa-farming, nandito tayo ngayon sa Europa. So at isa pa guys, ang ating channel ay hindi pa rin ibabalik ang monetization. So advice ko na rin sa mga kagaya ko na na-demonetize ang inyong mga YouTube channel, na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin na ibabalik ang monetization. Ang sa akin guys, yung sa mga kagaya ko na na-demonetize dahil po sa reuse content. So nakapangatlong beses na ito guys, reuse content o copyright. Yung copyright strike guys, yun ang pinakamatindi. Alam nyo rin siguro yan kayo mga content creator. Pag copyright strike ay talagang bisdak na inyong YouTube channel, talagang wala na yan. Mahirapan na kayo dyan. Pero kung copyright at reuse content, okay pa yan. Gagawa lang kayo ng video, mag-a-appeal kayo sa YouTube at gagawa kayo ng appeal na 5 minuto ba yun guys, wala, mga maximum 5 minutes guys. Gagawa kayo nyan, papaliwanag nyo rin yung mga gamit nyo at sasabihin nyo rin sa unang 3 seconds ang pangalan ng inyong YouTube channel, kaya naka-appeal yan doon sa inyong pag-appeal. Tapos pakikita nyo rin ang dahilan kung bakit nagkaroon kayo ng copyright o ng reuse sa inyong content. At sasabihin din yan kailangan i-edit ninyo ang inyong content na nagkaroon ng copyright or ng reuse. Ngayon guys, yan dalawa ang pagpipilian nyo yan bago kayo gumawa ng appeal. Kailangan ang option nyo pala dalawa. Pagka hindi nyo pa na i-delete yung video na in-upload nyo na nagkaroon ng copyright o ng reuse, ay pwede kayo mag-appeal. Pwede kayo mag-appeal. Kung hindi nyo pa na-delete, ay agad-agad namang maibabalik yan ni YouTube. Pero kung na-delete nyo na yung content nyo nabubulol ako guys. Kung na-delete na ang video na nagkaroon ng copyright or ng reuse, ay magsisend dyan sa inyo ang YouTube kung kailan kayo magre-reapply. Makikita nyo yan sa inyong YouTube studio. Doon makikita yung kung kailan kayo dapat mag-reapply para maibalik ang inyong monetization. Ang kaso ko naman guys, ngayon mag-iisang taon na, kasi nga pangatlong beses na ako nagkaroon ng dalawang copyright at isang reuse. Itong panghuli
At ang sa akin naman ay delete ko na bago ako gumawa ng video appealing sa YouTube. So hanggang ngayon hindi pa rin nila binabalik. Kaya halos mag-isang taon na rin akong hindi nag-upload sa aking YouTube channel, guys. Dahil nga siyempre pag walang monetization, pag inalis ni YouTube ang monetization sa iyong channel, wala kang ads, hindi ka kikita, at hindi rin i-recommend ni YouTube yung mga video sa mga viewers. So ganyan, kaya makikita nyo halos walang viewers ang aking mga video. Ngayon, nag-send ako ng message sa YouTube team kung anong dapat kong gawin. So ang advice, total nakapag send na ako ng video appeal, continue ko lang daw ang pag-upload ng video hanggang sa maibalik nila yung aking monetization. Kasi guys, tinignan ko na rin naman, wala nang copyright yung YouTube channel ko, malinis na, at inaalis na rin yung reuse content. Kaya lang nagtataka ako, hindi pa rin nila binabalik. Siguro nga dahil pangatlong beses na ito. So nakasaad din doon guys sa kanilang message na nakapost ngayon yung lahat ng mga na-demonetize ang channel dahil na rin sa giyera ng Ukraine at Russia. Ewan ko guys kung saan, depende siguro kung saan panig kayo nakaano, kasi ako nasa Europe eh. So dito apektado talaga yung channel ko. Kaya hindi pa nila binabalik. Nakapost ang monetization. Ewan ko kung kailan nila ibabalik. So ang gagawin ko ngayon, upload ng video. O sabi nga kahit na walang nanonood, basta diretso lang ang pag-upload ng video. At siguro one day babalik na rin nila kasi wala nang na-edit ko na at naalis ko na yung aking channel, malinis na. So yun guys, naglalakad tayo rito sa gilid ng ilog guys kasi nga malamig. Kailangan nating magsagap din ng sariwang hangin dahil lagi tayong nasa loob ng bahay. Ito talagang daan na ito sa gilid, ginawa ito para lakaran ng mga tao at ng mga nagja-jogging. So yan guys, dito naman sa kabila yan yung bukid, taniman ng mga mais at ubas. So yan guys, kaya itong channel ko guys ay ganyan, diretso lang, kahit walang nanonood, basta diretso lang ang pag-upload. Sabi nga, kaya nga matagal akong dinag-upload dahil nga nawalan ako ng gana guys. Sabi nga raw, diretso lang pag-upload ng video. Pagka naibalik na itong aking monetization siguro guys, at makasipagin na rin tayo ulit mag-upload palagi ng regular ng ating content. At gagawa natin ng medyo maayos na content din yung ating channel. Kasi nga guys, na-remix yung content ko guys eh. Nung una kasi siguro hindi lang naman ako ang ganyan eh. Nakaranas na pag nagsisimula pa lang sa YouTube, upload na upload kung ano. Hindi naisip kung ano yung niche na gusto mong mangyari sa yung channel. Dati meron akong travel, merong personal vlog, kung ano-ano. Kaya pwede rin naman yung remix guys, kaya lang mas maganda talaga kung may isang direction lang yung YouTube channel natin. Siyempre alam mo naman mga manonood, mas gusto nila abangan nyo kung ano yung mga kapanapanabik sa iyong content. So kailangan kapano-panood talaga at may kapupulutan din talaga ng aral. So sa akin guys, nakailang palit na rin ako ng name sa aking YouTube channel. Siguro mga more than 5 to 6 na pangalan na palit-palit. Ito nga yung pinakahuli ko, yung Ram 16 Farming. Dahil nga guys, nung umuwi ako sa Pilipinas ay gumawa ako ng fish farming, tilapia. At sabi ko magpupokus na ako doon at yun ang iba-vlog ko. Kaya lang guys,
Sa dinasang pagkakataon guys, kailangan ko pa rin palang bumalik uli dito sa Italia para magtrabaho guys. So siyempre hindi na tayo makapag-upload ng ating farming, kaya siguro tama rin lang na nilagay ko sa remix yung aking YouTube channel. So yan guys, kaya sa mga gustong maging YouTuber, gumawa ng channel sa YouTube, bago kayo magsimula guys, ang may advice ko lang sa inyo na gumawa kayo ng original na video, tapos sikapin nyo na maghanap ng background music na hindi kayo marireuse. Sa akin guys kasi yung na-reuse ako sa aking video dahil sa ginamit kong background music. Meron siyang may copyright pala siya, ginamit ko. So kaya mag-iingat kayo. Siguro kung mas maganda kung wala ng background yung inyong background music, original talaga, para makasiguro kayong hindi kayo magkakaroon ng copyright. Kahit nasa habang gumagawa kayo ng video ng inyong content at merong sa kapitbahay nyo may nagpapatugtog, pag yan ay narinig sa inyong video, magkakaroon pa rin kayo ng copyright guys. Ganyan, na-experience ko na rin yung ganyan. Hindi naman ako gumamit ng background music, kaso lang narinig yung tugtog ng kapitbahay, ayun, nagkaroon ng copyright. So ayan guys, kaya sa mga nagsisimula dyan, gumawa na lang kayo ng inyong original na content, sigurado yan. Tapos sa mga nakakaranas din ngayon siguro ng mga may channel din ngayon na nagkaroon ng copyright at hindi pa naibabalik yung monetization, ay pero nakapag-appeal na rin kayo at hindi pa rin naibabalik, antay-antay lang guys, ibabalik din yan. Basta sure lang na hindi strike, hindi na copyright strike yung inyong channel, kasi yun may hirapan talaga maibalik ang monetization. Ito guys ang mangyayari sa inyong channel guys pagka nagkaroon kayo ng copyright. Yan guys mangyayari. So ayan nga guys, may dalawang option na pagpipilian dyan guys. Kung sabi nga nila magpapadala sila ng message sa inyong email, kung sa tingin nyo ay nagkamali sila ng pag-review, ay pwede kang mag-appeal sa kanila ng within 14 days guys. Pag hindi mo pa na-delete yung video na nagkaroon ng copyright, 14 days yan lang yan guys. Pero kung sa option to guys, kung na-delete nyo na yung video na nagkaroon ng copyright o ng reuse, ay gagawa kayo ng appeal video na hindi bababa o hindi tataas sa 5 minuto guys, 5 minutes pababa. Mag-a-appeal kayo dyan at sasabihin nyo rin dyan guys kung anong pitsa kayo nagkaroon ng copyright yung in-upload yung video. At sa unang 3 segundo guys, kailangan ilagay nyo yung link ng inyong YouTube channel sa unang 3 segundo bago kayo magsalita ng inyong appeal video guys, at papaliwanag nyo rin yung pakikita nyo rin guys yung gamit nyo sa pag-upload ng video, sa paggawa ng inyong content. Kailangan yan guys. At pagkatapos nyo guys na gumawa ng video appeal, ay i-upload nyo ito sa inyong YouTube channel ng naka-unlisted guys. Huwag nyo ipa-public, huwag nyo ipa-private, naka-unlisted siya guys. Kailangan yan. Pagka na-review na ng YouTube team yan guys, ay saka sila mag-message sa inyong email. So guys,
Hanggang dyan na lang guys, sana ay yung mga baguhang YouTube, gusto magkaroon ng YouTube channel dyan ay sana may nakatulong itong ating video guys. Yan guys, change topic muna tayo tungkol sa aking naging trabaho dito sa Italy guys. Nagtrabaho ako sa restaurant guys ng 13 years. Nag-start ako ng 2007 bilang dishwasher sa Bibione. Dito rin part din ng ng Italy. After noon, 1 year, tapos 1 year din sa Latisana, dishwasher. Tapos nagtrabaho tayo na after nyan guys. Napunta tayo sa Sardinia, nag-alaga tayo ng mga tupa ng 2 taon at 8 buwan sa Sardinia guys, sa dulo ng Italia, sa dulo rin ng Italia yan guys. Matagal-tagal din. So after nating matapos ng trabaho ron guys, bumalik tayo rito sa Venice, sa Portogruaro, at trabaho tayo ulit sa restaurant bilang cook helper. Pagkatapos ng 2-3 taon, saka tayo unti-unti naging cook na. Talagang kasi nga nagamay ko na rin yung trabaho ng cook. Kaya yun, nagkaroon ako ng cook at nagkaroon na rin ako ng helper sa kusina, ng dishwasher, ng cook helper. Doon ako tumagal ng 13 years. So ayan guys, ngayon wala na ako sa restaurant dahil gusto ko mabago naman yung trabaho ko. Ito nga guys, kaya ang trabaho ko every 6 months natatapos ang aking trabaho. Mag-i-start ng April hanggang September. So pagdating ng September guys, magbabakasyon tayo sa Pilipinas. Pagdating ulit ng April, basta bago mag-April, nandito na naman tayo ulit. Kasi 6 na buwan lang ang trabaho na natin. Kaya medyo okay. Hindi kagaya guys nung ako nasa restaurant, hindi ako pwede magbakasyon ng mahaba. Maximum 1 buwan lang talaga kada taon yan. 1 buwan sa isang taon at 1 buwan din lang yung aking bakasyon. Ngayon, ang bakasyon ko pwede hanggang 3 months. Kagaya nito guys, kagagaling ko lang ng Pilipinas. 3 months ako doon sa aming lugar. Ngayon, bumalik na ako rito sa Italy dahil malapit lang mag-start ulit yung aming trabaho guys. Ayos, nakikita nyo yung suot ko. Doble-doble suot ko sa loob. Malayo nang nilalakad ko pero hindi pa rin tayo pinagpapawisan kasi nga hindi sumikat yung araw ngayon at saka malamig yung hangin, malamig. Itong kalsada na yan guys, nakikita nyo yan pag start ng trabaho ko yan, araw-araw kong dinadaanan yung kalsada na yan hanggang doon yan sa trabaho ko sa tabing dagat. Dito pala sinarahanan nila bawal na palang dumaan dito. So balik na tayo kasi nga may ginagawa roon. Ayan dati wala itong sara, sinarahan na nila. So guys, balik na tayo guys. Dapat sana doon pa tayo sa dulo. Balik na tayo ulit. So guys, dito na lang muna yung ating vlog. Gumawa ko nitong video na ito guys para may pang-suporta tayo sa aking channel. I-upload ko ito kahit meron mang manood wala. Basta at least na detect ni YouTube na meron akong bagong video. Baka sakali balik na rin nila yung monetization natin. Kasi nga wala na, malinis na, natanggal na yung copyright at saka yung reuse content. Nagpag-appeal na rin ako sa kanila. So waiting na lang ako.